Mula sa bintana ng kanilang silid, palihim na pinanood ni Glyza ang paglabas ng tatlong sasakyan kung saan nakasakay si Elias at ang mga tauhan nito. Nang tuluyan makalabas ang sasakyan sa malaking gate ng mansyon, agad siyang humakbang tungo sa walk-in closet ng kanilang silid. Napili niya magsuot ng kulay itim na jogger pants, tsaka tinanohan niya ng itim na hoodie jacket. Matapos siya makapagbihis, agad niyang kinuha ang kanyang shoulder bag, nilagay sa loob nito ang kanyang cellphone. Wala siyang sinayang na sandali at agad niyang tinungo ang garahe ng mansyon. Kaya ng kanyang inaasahan, nagawa niyang makuha ang atensyon ng isa sa mga tauhan ni Elias. "Ma'am, saan po kayo pupunta?" Sinundan siya nito habang naglakad panungo sa kanyang sasakyan. "Pupuntahan ko ang daddy mo?" Walang kangiting-ngiting wika ni Glyza, sabay ng pagpasok niya sa driver's seat. Di niya hinayaang kakitaan siya ng pagkataranta. Di pa pwedeng makalata ang mga tao sa kanyang mister sa totoo niyang binabalak. "Pagbuksan niyo ako ng gate?" "Pero ma'am, kabilin-bilin po ni boss na bantayan namin kayo." Muli siyang napatingin sa lalaki. Agad ding tumikwas ang kanyang kilay. Yun naman pala eh. Wala na si Glyzang pakialam kung magmukha siyang masungit. Kung kailangan magtaray, makalabas lamang siya ng mansyon, gagawin niya. Ang sabi niya, bantayan ako. Hindi niya sinabing wag mo akong palalabasin. Ngayon kung gusto mo akong bantayan, edi sumunod kayo. Bago pa makimik ang tauhan ni Elias, malakas sa sinara ni Glyza ang pintuan ng sasakyan. Wala ring nagawa ang mga tauhan ng kanyang mister nang umandar na ito. Wag sana nilang maisipang tawagan si Elias, baka bigla silang bumalik. Pepeng hiling ni Glyza bago siya sunod-sunod na bumusina sa harapan ng gate. Bagyaring ibinaba ang bintana ng sasakyan. "Open the gate!" Galit niyang sigaw. Muli siyang bumusina sunod-sunod. Kita naman ang pagkataranta ng mga tauhan na nagbabantay sa tarangkahan. Nang bumaling siya sa rearview mirror, kitang-kita niya ang pagsakay na ilang tauhan ni Elias sa isa pang sasakyan. Pakiramdam ni Glyza may mga nagkakarirahang daga sa kanyang dibdib. Mamaya na lang niya iisipin paano niya liligaw ang tauhan ng kanyang asawa. Nang tuluyang mabuksan ng mga tao ni Elias ang gate, wala siyang sinayang na sandali at agad pinarurot ang kanyang sasakyan. Nasa kalagitnaan siya ng pagmamaneho at pagtakas sa mga tauhan ni Elias na nakasunod sa kanya nang marinig niyang pagtunog ng kanyang cellphone. Di niya naiwasan ang lalong pagkabog ng kanyang dibdib na makitang numero ng lalaking may hawak sa kanyang mga anak. Wala siyang sinayang na sandali. Agad niyang sinagot ang tawag at nilagay yon sa loudspeaker mode. Bago siya makaimik, narinig niyang mahinang halakak ng lalaki sa kabilang linya. "Ginugulat mo ko, Glyza Escobar. Di ko inakalang makakalis ka sa mansyon ng ganon kadali." Tila naman nanuyo ang lalamunan ni Glyza. Sa tinura ng lalaki sa kabilang linya, tiyak niya nakamasid lamang ito sa kanya. Di niya maiwasan na mapalingon. Git-gita ng trapiko. Maaring isa sa mga sasakyang nakasunod sa kanya ang kinalululanan ng lalaki. "Where are you?" Muli naman ni Glyzang narinig ang halakak ng lalaki. "Nakasunod pa rin sa iyo mga tauhan ni Elias. Takasan mo muna sila bago ko sabihin kung saan tayo magkikita." Napakayom na lamang ng kamao si Glyza. Nang lumuwag ang daloy ng trapiko, inihanda niyang sarili para maging focus sa pagmamaneho. Di niya na mawari kung nakailang liko siya sa mga kalsada. Matakasan lang niya mga tauhan ng kanyang mister. Di maitatangging magaling ring magmaneho ang mga to. Pero inabot siya ng 1 oras sa pagtakas. Nang makarating siya sa walang kataw-taong eskinita, tila noon niya naramdaman ang pagod. Nagpasya siyang ihinto ang sasakyan. Magpapahinga lamang siyang saglit, total, tiyak naman niyang natakasan niya na mga tauhan ng mister. Halos wala pa siyang 1 minutong nahinto nang muling tumunog ang kanyang cellphone. Agad ding sinagot ni Glyza ang tawag. "Umalis ka sa sasakyan mo. Hanggat nakasakay ka dyan, masusundan ka ng mga tauhan ni Elias. Humanap ka ng pwede mong masakyan. I will send you the address kung saan tayo magkikita." Bago pa si Glyza makaimik, muli nang namatay ang tawag. Ilang sandali lang nakatanggap na rin siya ng mensahe kung saan sila magkikita ng lalaki. At alam niya ang lugar na yon. Yon ay sa isang park. Mukhang umaayon ang lugar na napuntahan niya dahil sa kabilang kanto lamang nun ang parke na ay tinutukoy ng sender. At kayang-kaya niya yon na lakarin. Agad siyang bumaba na sa sasakyan at agad sinuot sa kanyang ulo ang kanyang hoodie. Konti na lang at makikita niya na ang mga anak ko. Ugong ng kanyang isipan. Baon ni Glyza ang pag-asa sa kabila ng matinding takot na kanyang nararamdaman. Nakakailang hakbang pa lamang siya palabas ng sasakyan nang muling tumunog ang kanyang cellphone.
Inaasahan na ang registered number na kanyang makikita sa screen pero namali siya ng akala. Pakiramdam niya na nuyo ang kanyang lalamunan nang makita niya ang pangalan ni Elias sa kanyang screen. Sa sandaling iyon, tiyak niyang alam na ni Elias ang ginawa niyang pagtakas. Pero ayoko na malaman to ni Elias. Ikaw lang mag-isang pupunta sa akin. Tila umugong sa kanyang isipan ang bili ng lalaking nasa kabilang linya. Napahugot siya ng hininga at lakas loob na sinuksok sa kanyang bag ang cellphone niya kahit kasalukuyan pa rin tong nagre-ring. Hindi po pwede, nahahadangan siya ng kanyang asawa. Nagpatuloy si Glyza sa paglalakad at lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagkakbang. Binaliwala niya ang naririnig niyang tunog ng kanyang cellphone. Nang tuloy niyang marating ang parke, tila lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Marahan niyang ginala ang tingin sa paligid. Walang katao-tao sa lugar. Ang malamlam na liwanag mula sa lamppost lamang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Tila lalo siyang kinabahan sa katahimikan ng paligid. Kumilos na siya upang humakbang sana, ngunit natigil siya na maramdaman niya ang paghawak ng mabilis na bisig sa kanyang katawan. Naging mabilis din ang kamay ng taong nasa kanyang likuran dahil nagawa nitong matakpan ng panyo ang kanyang bibig para bago pa siya makagalaw. Huwag ka nang manlaban pa. Mariing banta ng lalaki. Nagpumigla siya ngunit mas malakas to kaysa kanya. Pitawan mo ko? Ngunit ang pag-alma niyang iyon tayong nasa isip pa lamang niya umugong dahil tuloy niyang naramdaman ang panghihina ng kanyang katawan. Pakiramdam ni Glyza para siyang tinakasan ng lakas. Ilang sandali lang naramdaman niya ang pag-angat niya sa ere. Walang kahirap-hirap siyang sinampay ng lalaki sa balikat nito. Tsak matutuwa si boss nito. Nagawa pang marinig ni Glyza ang mga salitang iyon bago siya tuluyan na lamunin ng dilim. Nagising si Glyza, tila sasabog na ang ulo niya sa sobrang sakit. Kumilos ang kamay niya para sapuhin ang kanyang ulo, ngunit di siya nagtagumpay dahil sa bagay na pumipigil sa kanyang kamay. Otomatikong napunta roon ang kanyang tingin at lalo pang nagising ang kanyang diwa nang makita niyang nakatali pa itaas ang kanyang kamay. Noon niya rin natanto na nakatayo siya at nakatali ang kanyang kamay. Pilit siyang nagpumiglas ngunit sadyang mahigpit ang pagkakatali niya sa kamay niya. Huwag mo nang piliting tumakas pa. Otomatiko siyang napatingin sa pinagmulan ng tinig. Yon ay galing sa isang lalaking matangkad at malaki ang pangangatawan. Nakasuot to ni itim na t-shirt at kitang-kita ang braso nito, punong-puno ng tattoo. Sino ka? Ginalang paningin sa silid ngunit wala siyang nakita na kahit sino man maliban sa kanilang dalawa. Nasaan ang mga anak ko? Sa halip sumagot, gumuhit ang nakakakilabot ng ngisi sa labi ng lalaki. Sino ka ba? Bakit mo to ginagawa? Wala naman akong kasalanan sa'yo. Bago pa nakaimik ang lalaki, nakuha niyang isang tinig ang atensyon nila. Sa kanya wala, pero sa akin malaki. Mabilis na napunta ang atensyon ni Glyza sa pintuan. Iwan mo na muna kami, Bruno. Utos pa rito sa kanyang tauhan. Pakiramdam ni Glyza ay para siyang tinakasan ng dugo sa nakita. Pakiramdam din niya ay nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi maaari. Ugong ng kanyang isipan. Paano nangyaring buhay si Gian? Ani muli sa isip. Nagulat ka ba, Glyza? Gumuhit ang ngisi sa labi nito. Hindi naman nakaimik si Glyza. Sa halip, lalo namang itong namutla. Unti-unti namang nawala ang emosyon sa mga mata ni Gian Alvaro. Akala mo ba, ganon nyo na lamang ako na kadaling mapapabagsak? Napanunok si Glyza. Kung matindi lang ang takot na nadarama niya kanina ay mas tumiplay iyon. Ginagawa mo ba to para magiganti? Naramdaman niya ang pagkikbi ng kanyang mga mata. Alam niya na iyon ang dahilan ni Gian, ngunit hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit niya tinanong iyon. Paano kung sabihin kong oo? Nalatiling walang emosyon ang ekspresyon ng mukha ni Gian. Nakikiusap ako, Gian. Di na ni Gian napigilan ang sariling pagluha. Huwag mo namang idamay ang mga anak ko. Wala silang kasalanan dito, ako na lang. Please? Mahina namang napabaga ng hangin ng lalaki. Habang nakatingin ako sa'yo, wala ako ibang nakikita kundi si Isabel. Gumuhit ang lungkot sa mga mata nito. Ang mahal ko na si Isabel. Muli namang tumulo ang luha sa mga mata ni Glyza.
Sa tinurang niyo ni Gian, tila muling nagbalik sa kanya ang pagkamatay ni Isabel, ang pinakaugat ng lahat na nangyari. Mahal? Pakiramdam ni Glyza ay namait ang kanyang panlasa. Kung mahal mo siya, bakit mo siya pinatay? Di naman nakaligtas sa panin ni Glyza ang pagkuyom ng kamao ng lalaki. Kitang-kita niya rin ang pag-igting ng panga nito. Dahil mas pinili niya si Elias kaysa sa akin. Akong nauna sa buhay niya, pero mas pinili pa rin niyang pakasalan sa Villanueva. Namula ang mga mata nito dahil sa luhang kayang pilit pinipigilang tumulo. Binigay kong lahat sa kanya. Pinagsilbihan, minahal, higit pa sa sarili ko, pero sa huli, mas pinili pa rin niya akong iwan. Bakit? Ano ang nakita niya kay Elias na wala sa akin? Tila naman nadama ni Glyza ang sakit na nararamdaman ni Gian Alvaro. Di niya na nagawang umimik dahil sa revelasyon ng lalaki. Nagpatuloy naman sa pagsasalita sa Gian. Pinagsisihan ko ang ginawa kong pagpatay sa kanya noon. Kung buhay siya, baka may chance pang maayos kami at bumalik sa dati. At nung muli kitang makita, akala ko, panibagong simula na yon. Wala na si Elias. Magiging akin na lang mahal ko, pero nagkamali ako. Tumalim ang titig nito sa kanya. Dahil niloko mo ko, pinaniwala mo ko sa mga kasinungalingan. Lalo ring bumagsik ang tingin nito sa kanya. Gayunpaman nagawang sumagot ni Glyza. I just want to find justice for my sister. Justice? Humalakak sa Gian. Walang hustisya sa mundo ko, Glyza Escobar. Ako ang batas sa mundo ko. Everything, I will favor me. Mariintong tumitig sa kanya bago nagpatuloy sa pagsasalita. Sige nga, sabihin mo sa akin. Nakamtan mo ba ang hustisya? Di umimik si Glyza. Alam niya sa sarili ang sagot. Muling nagsalita sa Gian at ito nagbigay ng sagot na hindi niya masabi. Hindi. Lalo mo lang ginawang komplikadong sitwasyon mo. Pinahamak mo lang sarili mo at ang mga anak mo. Muli namang tumulo ang luha sa pisngi ni Glyza. Huwag mo nang idamay ang mga bata, please. Ako lang naman nagkasala sa iyo eh. Ako na lang parusahan mo. Di ni Glyza napigil ang pagkawala ng hikbi sa kanyang labi, ngunit sinikap niyang magpatuloy sa pagsasalita. Please, Gian, parang awa mo na. Patayin mo ko kung yan man ang gusto mo. Basta't pakawalan mo lang ang mga anak ko. Umiling naman sa Gian Alvaro. No, Glyza. Gumuhit ang bangis sa mga mata nito. Kitang-kita rin ang pagngit-ngit ng kanyang mga ngipin. They will die. I will kill them. Pagkatapos isusunod kita. No! Napahagulhol si Glyza. Please, no, maawa ka, please. Muling napailing si Gian. Alam mo, pwede ko sanang pakawalan ng mga anak mo eh. Pero hindi. Hindi pwede dahil nananalitay sa dugo nila ang dugo ng mortal kong kaaway. Kung hindi sila anak ni Elias, baka pwede pa. It is just a rivalry for Isabel's heart, Gian. Wala na si Isabel at hindi ka na niya magawang mahalin pa ulit. Bakit kailangan pang madami ang mga anak namin? You cannot undo things by killing my children. Gian, looks like you don't know nothing. Hindi lamang to tungkol kay Isabel. Marami pang bagay na inagaw sa akin si Elias. He has stolen power and wealth from me. Di naman maiwasan ni Glyza na mapakunot ang noo. Anong ibig mong sabihin? Gumuhit naman ang ngisi sa labi ni Gian Alvaro. Nagbitaw to ng salitang lalo nagbigay ng confusion sa babae. Now I get it. Wala kang alam. Napailing to bago nagpatuloy. Hindi ko akalaing magpapakasal ka sa lalaki na hindi mo naman lubos kilala. Gusto mo bang makita ang mga anak mo? Napukaw ang bumabagabag sa isipan ni Glyza dahil sa tinurang iyon ni Gian. Gumuhit ang pagsusumamo sa mga mata ni Glyza. Humugot naman mula sa bulsa ni Gian. Ilang sandali lamang, pinindot na nito ang isang earpiece device. Daling niyo narito ang kambal? Utos ito sa kabilang linya. Siguraduhin niyo lang na hindi kayo naisahan ng mga batang yan. Matapos niyang sabihin yon ay muli itong tumingin kay Glyza, ngunit nanatiling walang emosyon ang mga mata nito. Hindi naman ako sobrang sama. Bibigyan kita ng pagkakataong makasama mga anak mo bago ko pa idala ang ulo nila kay Villanueva. Gumuhit naman ang ngiti sa mga mata ni Glyza. Hindi ko na mababagong isip mo. Tell me what I need to do to change your mind. Kahit ano handa akong gawin kapalit ng buhay ng mga anak ko. Tumikwas naman ang gilid ng labi ni Gian. The sad thing is, you cannot change my mind anymore, Glyza. But don't worry, makakasama mo naman sila dahil pagkatapos ko silang patayin, ikaw naman ang isusunod ko. Magre-reunion pa nga kayo sa langit. Lalo pang lumawak ang ngisi sa labi nito.
I can't wait to see Elias while breaking so bad. Gumuhit ang ligaya sa mga mata ni Gian. Habang nakatingin sa kawalan, tila nakikita nito ang tagumpay na kanyang inaasam-asam, ang labis na paghihinagpis ni Elias. Elias will be in so much pain. Matapos siyang mamatayan ng anak, ay sunod naman siyang mawawalan ng asawa. I cannot wait to witness his downfall. Hindi na ako makapaghintay na makita siyang nagmamakaawa. Siya na rin mismo ang hihiling sa akin na patayin ko na lamang siya. Napaluhan na lamang siya, Glyza. Gusto pa nito na bulyawan ito at sabihin na napakasama nito, ngunit pakiramdam niya, tinakasan na siya ng lakas. Wala na siyang nagawa kundi hayaan na lamang ang pagpatak ng kanyang luha. Nasa ganon silang ayos nang bumakas ang pinto ng silid. Parehong papunta roon ang tingin nila. Pumasok ang dalawang lalaki at tig-isa nilang bitbit ang dalawang bata. Let go of me, masungit na wika ng batang si Jared. Napabusangot ang mukha nito. Mas mababanag ang iritasyon sa mukha nito kaysa takot. Kabaliktaran naman siya ng batang sa Jiho na may luha sa pisngi at nanginginig sa takot. Mga anak, di maiwasan na bulalas ni Glyza kasabay ng pagturo sa kanyang luha. Agad din naman niyang nakuha ang atensyon ng mga bata. Mommy! Agad na sigaw ni Jiho. Mom! Sunod naman na sambit ni Jared, ngunit nang mapansin niyang nakatali na ang kanyang ina, ay agad tong babaling kay Gian. You monster! What did you do to my mom? Kitang-kita ang tapang nito habang nakatingin kay Gian. Jared, anak! Agad naman nasaway ni Glyza sa kanyang anak. Sa inastangang iyon ni Jared, di na ni Glyza na iwasan pang lalo makaramdam ng takot. Idagdag pa ang tinuro ni Gian na papatayin niya ang mga bata. Armado na ang mga tauhan nito at konti na lamang pagkakamali ay maaaring gawin ni Gian ang tinuro nito. Let go of my mom, monster! Sunod na turan ng batang si Jared. Gumuhit naman ang ngisi sa labi ni Gian Alvaro. Manang-mana ka sa tatay mo. Hate me all you want. I don't care. Hindi na umimik pa si Jared, ngunit lalo lang nalukot ang mukha nito. Di rin naman nakaligtas sa paningin ni Glyza ang pagkakakuyom ng kamao nito. Sandali namang napabaling si Gian kay Glyza. Walang emosyon na tura ni Gian sa kanyang tauhan sabay ng pagtalikod nito. Kalagan niyo siya. Nang tuluyan tong makalabas, binitawan na rin ng mga tauhan ni Gian ang mga bata. Mommy! Agad na nanakbo si Jiho patungo naman kay Glyza. Lumuluha na itong yumakap sa hita ng kanilang ina. Mom! Nakiyakap din ang batang si Jared sa dalawa. Walang imik naman kumilos ang isa sa mga tauhan ni Gian para kalagan si Glyza. Nang tuluyan siyang makawala sa tali, mabilis siyang lumuhod at binigyan ng yakap ang kanyang mga anak. Hindi rin niya maiwasan na mapaluha. Hindi na rin niya intindihin pa ang pag-iwan ng mga tauhan ni Gian sa kanila. Kamusta kayo? Kumalas siya ng yakap sa mga bata at sarita niyang hinaplos ang pisngi ng kambal. Sinaktan ba nila kayo? Umiling naman si Jiho bilang tugon. We're fine, Mommy, but I'm very scared. The bad guy said he will kill us. Lumabi ito at unti-unti sumungaw ang luha sa mga mata nito. Shh, don't be scared, okay? Mom is already here. Hindi naman papayag si Mommy na masaktan niya kayo. Hinaplos ni Glyza ang likod ng bata. Muli namang naiyak si Jiho. Tatakas tayo dito. Gagawa ko ng paraan para makaalis lamang tayo dito. Tama. Hindi siya papayag na matuloy ang pinaplano ni Gian. Gagawa siya ng paraan para mailigtas niya ang mga bata. Ngunit kapag pilit ni Glyza ang pinatapang kanyang kalooban, hindi pa rin niya mapigil na mapaluha. Sobra siyang natatakot sa mga binitawang salita ni Gian. Hindi siya natatakot mawala sa mundo, ngunit hindi yata kakayanin na mawalan ng mga anak. Don't cry, Mom. Marahang tiniyo ni Jared ang luha sa kanyang pisngi. We don't want to see you crying. Noon din kumawala si Jiho sa pagkakayakap sa kanya. Daddy will come to save us, Mom. Wika ng batang si Jiho habang yakap-yakap siya. Gusto ring umasa ni Glyza na darating si Elias upang iligtas sila. Alam niyang alam na nito ang pag-alis niya ng mansyon. Gayunpaman di pa rin siya nakatitiyak kung alam na nito ang nangyari. At kung sakali man ngang alam na niya, hindi rin siya nakakasigurado kung magagawa nito na matunto ng kinaroroonan nila. Daddy will defeat all the bad guy, Mom. Sana nga dumating siya. Piping hiling ni Glyza.
Napapikit siya taimtim na humiling sa kanyang isipan. Sana dumating si Elias bago pa mahuli ang lahat. Kuya, ano to? Kitang-kitang pagtutol sa mukha ni Milo Alvaro. Seryoso ka ba talagang papatayin mo mga bata? Huwag kang makialam dito, Milo. Labas ka sa gulong to. Maring wika na Gian sa kanyang kapatid. Di naman maiwasan ni Milo ang mapabuntong hininga. Walang alinlangan din tong sumunod sa kanyang kapatid at lakas loob tong inihayag ang kanyang argumento.